Entry number 1. Sa malagong mundo ng animalya, isang buhay na payapat walang animalya. Sa hitik na tubig at pagkain mo sagana, ang lahat ng hayop ay may buhay na masaya. Teka, may narinig akong chika. Mare! Asan ang ayuda? Bumulong si Mare at nanghina ako sa kanyang sinabi. Mare! Baka pwedeng bumali. Eh kung bayaran mo munang inutang mo dati, te. Heto na nga ang mga sabi-sabi. Ano, te? May isang inahipatong nagdadalang bibe. Bibe? Pero dahil naka-fast forward tayo, heto na ang totoong kwento. Nangitlog na raw si Inang Bibe. Ha? Totoo? Real. Kaya't wag na nating patagalin pa. Tama. Handog namin ang pinakabongga. Wow. Pinakamagaling at siyang kahanga-hanga. Naman. Siguradong ka sa laki, ka sa tigas, ka sa taba. Bye-bye. It's giving bilog na hugis itlog. Mataba, mapayat mga bibe. Quack! Time check. It's 2 p.m. to be exact. Just sit back and relax. Dahil nagbabayad tayo ng tax, let's welcome the Three Little Ducks! Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Summer, ang patron saint ng mga loyal. Balik na tayo sa kwento ni Inang Pato. Pinalaki niyang tama ang mga bibig ito. From soft skills to hard skills ng pagiging pato. Unti-unti silang natuto sa buhay ng mundo. Siyang libre na nagsabi ng ducks. Ang mga bibe ay sama-samang naglibot. Naghanap ng mga kain at mga pambalot. Dahil ayon kay Kuya Kim Pererut, may paparating na bagyong nakakatakot. Tutbush, tutbush, tutbush. Hindi pa man nagsisimulang umulan, kumpleto na ang kanilang kailangan. Very good. Ngunit nang pabalik sa kanilang tahanan, bumuhos ang luha ng kalangitan. Palakas ang hangin humahampas. Pataas ng pataas, ang mga tubig ay lumalampas. At si Inang Pato nawala sa kanilang landas. Oh no! Asan ang sinay ko? Inay mo? Hindi, sinay ko! Pilit nilang hinanap ang kanilang kawan. Lumangoy ng lumangoy sa gitna ng ulan. Ngunit nabigo sila. May harang na sa daan. Paano na yan? Wala na silang matutuluyan. Oh no! Pero dahil strong independent ang ating mga bibe, Ang Three Little Ducks ay matapang na bumiyahe. whee! At sa very far away, the Three Little Ducks are working every day. Sa lahat ng madadaan ng pugad, mga bibi ay kumatok agad. Tao pa! Walang tao rito. Ay, bibe pa! Ano yan? Sa wakas, ang mga person na yan, nakahanap na ng matutuluyan. At dahil sa kanilang angking kabibihan, sila'y nakatagpo ng bagong kawan. Welcome sa aming tahanan. Kami nga pala ang mga ducklings. Hello, tatlong bibe, mabuhay. Bibe is you! Bibe is you! Opa, may pakore pa ang mga akling. Kami lang to, no? Wait until you see our mother duck! Opa! Aura! Pa! She's a murderer! Cause she's killing him! Who's that baby mon? Ako si Madam Bibe, tagapamalakad ng Kawaseya. Halikayo't tumuloy na sa pugad na aba. Mga bibe rito ay likas na bibong-bibo, ngunit sa ibang bagay sila'y hindi natuto. Sa kabila ng masayang pagbati, mga ducklings ay may dalamhati. Saan yung tubig sila ay lumalayo, hindi marunong lumangoy ang mga pato. Hala! And ba, parrot, that's a basic skill of being a bibe? Quack! Kaya naman, iisa lang ang kanilang panaghoy. Ang matuto na sana silang lumangoy. Upang kahit matuloy man ang baha, ang kan ng mga bibi ay di kawawa. Madam Bibe!
Imbis na salungat sa inyong kinagisnan, mga guro'y kulang sa suportang nakakamtan. Pagtuturo'y di lang nakakabaliw. Kaya naman, unti-unti silang nagmaliw. Labis na nga ang kanilang pangamba. Malakas na bagyo ay nagbabadya na. Baka malumpig sila sa isang trahedya. Pero relax, relax! Nandito na ang Three Little Ducks! Sa paghahanap ng pagkain, kami ay swak. Sa paglangoy, kami ay experts. Opa! Silang leader na nagsabi ng ducks, ducks. Ang mga ducklings ay tuwang-tuwa. Matuturuan na silang lumangoy ng tama. Whee! Mula sa kalawakan, may biglang dumating. Siya raw ang tanging pinaka-bossing. Ang mga bibi ay nabalot ng kaba. Nandito na si Inday Aguila! Tut, 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 tut. Mga mahal naming bibe, kamusta na kayo? Madam Bibe, tila yata may bisita tayo. Oho, ito ang tatlong bibe. Bagong mga guro, langoy bibe ang kanilang ituturo. Magandang sa paglangoy, kayo ay matuto. Ngunit matagal pa naman ang pagdating ng bagyo. Unahin muna natin ang paghabi sa pugad ko. Kaya't bilang paghanda sa panahong madilim, umalis ang kawan hindi para mag-swim, kundi upang maghabi ng pugad ng sakim. Pagtuturo sa umaga, paghabi sa hapon, iyan ang gawain ng tatlong bibimon. Pilit isinisiksik sa 24 ang pangaral ng mga pato. Ngunit kahit maghapong kumayon, Kulang na kulang ang pagkain sahod. tamang paghingay hindi sumasapat. Pati Kayo po sa yung lumipat lalim o may dyan, nagpalipat po sa sila'y inyo? salat. Hindi na nga sila relax, ang laki pa ng ducks. Kawawang mga little ducks. Paano palalawakin ang abilidad kung walang maayos na pasilidad? Sa dami ng mga bibeng gustong matuto, ganun naman kakonti ang mga guro. Lumipas pa ang mga araw sa bagong kawan, paparating na nga ang kinakatakutan. Ngunit paglangoy, di pa rin natututunan. May ililigtas ba sila ng pawang kabayanihan? Abangan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Justin Bibe! Bibe, 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 oh. Inday Aguila, kami ho ay may abilang. Maaari naman namin pag-usayan pa. Ngunit kailangan ng iyong suporta. Walang budget! Yan ang tugon niya. No funds daw to get to another lands, pero meron namang confidential funds. Bakit ba lahat ng budget nyo swimming? Aanhin nyo ba ang swimming? Ako, matalino kong hayop, pero di ko naiintindihan yung swimming nyo. Kaya nga, Aguila kayo. Parang di ka naman nag-grade 2. Quack! Hindi nga natuwa si Inday sa nangyari. Umingiwi-ngiwi ang kanyang pisngi. Biglang lumakas ang kulog. Ang lahat ng bibi ay biglang nakuyog. Tumatak ang ulan sa lumaragas ang ilog. Kaunti na lang sila'y lulubog. Rinig sa likod ng masungit na panahon. Ang sigaw ng mga bibing hindi makaahon. Samantala, Dala ang pugad na hinabi ng mga bibe. Umalis ang agil at tumihimbing sa tabi. ganito ba talaga ang may kapangyarihan? Hindi prioridad ang paglago ng karunungan. Ang trabaho ng guro'y magmulat ng mata, hindi magpaganda ng buhay ng may kaya. Ang sarap maging agila sa panahon ng trahedya. Kayang lumipad palayo sa lugar na bumabaha. Kayang hawiin ang mga bagyong sumasalanta. Kayang iwasan ng mga ilog na rumaragasa. Hindi ba't mas malawak ang inyong pangunawa? Mula sa itaas, ang inyong nakikita. Ngunit bakit sa kalagayan nila, kayo'y nagpipikit mata? Kasabay ng pagpigil sa pagdaloy ng kaalaman. Sa di pagsuporta sa mga haliging inaasahan, ang siyang pagkitil sa buhay ng sariling bayan. Kung tirin-tiringin ang tunay na panaghoy. Kapakanan ng guro'y pilit tinataboy. Paano nyo aasahan? ang aming paglangoy?